Ang dugo ay hindi pa natutuyo sa mga bato ng tabernakulo nang pumasok si Benaya, anak ni Joyada, na may daladalang espada sa loob ng mga belo ng santuwaryo. Sa likod, sa pagitan ng mga banal na haligi ng altar ng tanso, nakahiga ang isang katawan. Matibay na hawak ang mga pangil ng altar na parabang naniniwala pa rin na ang paghatol ay maaring mapigilan, na parabang ang hindi kailanman iniaalay na sakripisyo ay maaring protektahan siya mula sa hindi maiiwasang kamatayan. At ang katawan na ito ay si Joabe, anak ni Zeruya, kumander ng mga hukbo ni David, nagtagumpay sa mga bayan ng mga Amonita, takot ng mga Filisteo, nagpatayo ng mga pader at nagpatupad ng paghihiganti ng walang utos. At ngayon siya ay naroroon sa pagitan ng buhay na nawawala at ng walang pagbabalik na eternidad. Nagdarasal hindi gamit ang mga salmo, kundi ang katahimikan, sapagkat walang awit sa kanyang labi, walang panalangin sa kanyang bibig. May mga palatandaan ng takot sa kanyang landas ng digmaan. Habang ang mga pari ay umaalis, natatakot, alam nilang ang nagdungis ng santuwaryo sa pamamagitan ng kanyang pagsuway ay naghahanap sa kanyang katandaan ng kapatawaran na hindi niya itinanim. Si Solomon mula sa kanyang trono ay nagbigkas ng hatol. Gawin ninyo ang sinabi niya at ilibing siya roon. At ang mga salitang ito ay umalingaw-ngaw tulad ng huling alingaw-ngaw ng paghatol na ipinagpaliban ni David, ang kanyang ama, hindi dahil sa kamangmangan, kundi dahil sa katapatan sa oras ng Diyos. Dumating na ang oras. Ang katarungan ay bumaba na parang matalim na talim, hindi upang sirain ang kalaban, kundi upang linisin ang bahay ng Panginoon. Hindi pinatay si Joabe dahil sa pagtataksil sa politika, kundi dahil sa paggamit ng kanyang espada ng walang takot, dahil pinatay niya si Abner, Amasa at Absalom, mga lalaking nahulog sa mga panahon ng kapayapaan o sa mga utos ng awa. At ito ang kanyang misteryo, habang siya ay nagsilbi sa trono ng may hindi matitinag na katapatan, sinuway niya ang kalooban ng Diyos ng may higit pang katigasan. Habang ang bayan ay tinitingnan siya bilang tagapagtanggol, hinatulan siya ng Diyos bilang isang nagkasala. Ngayon, habang ang tabernakulo ay nagiging isang entablado ng paghatol, walang salmo upang mag-intercede, walang propetikong tinig upang tubusin siya, tanging ang katahimikan ng isang buhay na hindi kailanman nabali. At ang brutal at banal na eksenang ito ay hindi maiintindihan kung hindi natin babalikan ang simula sa araw na kinuha ni Joabe ang pamumuno ng mga lingkod ni David sa balon ng Gibeon. Nang ang kanyang kapatid na si Asael ay nahulog sa ilalim ng sibat ni Abner at nagsimulang lumago ang paghihiganti na parang libadura na itinago sa masa. Sa paglipas ng mga taon, si Joabe ay naging hindi maiiwasan, ngunit natatakot, sinusunod, ngunit hindi ginabayan ng espiritu. At sa kanyang kwento, ang katapatan at pagsuway ay magkasamang umuugong, tapang at paghatol, paglilingkod at kayabangan. Ginagawa siyang isang nakakabahalang misteryo sapagkat siya ay naglakbay sa tabi ng mga pinili ng hindi pinili, ipinagtanggol ang kaharian, ngunit hindi kailanman sumamba sa Diyos ng kaharian, pinangalagaan ang lungsod, ngunit hindi kailanman binuksan ang kanyang puso. Kaya't ang parehong lalaki na kumuha ng Jerusalem para kay David, na kinuha ang lungsod mula sa mga tubig ng Raba, pinangyarihan ng Edom at winasak ang mga kuta ng kalaban. Siya rin ang pumatay ng walang utos, nagtakda ng walang awa, at pinapalitan ang tinig ng Diyos ng kanyang sariling hatol. At ngayon siya ay nakahiga sa tabi ng altar na hindi siya kinikilala, humihigop sa banal bilang huling pagkakataon nang hindi kailanman hinanap ito sa buong kanyang buhay. At kahit na ang kwento ni Joabe ay natapos dito,
Ang tunay na aral para sa atin ay nagsisimula ngayon, sapagkat ang pinakamalaking kaaway ni Joabe ay hindi ang talim ng espada, kundi ang panloob na katahimikan na kanyang pinili habang binabaliwala ang tinig ng Diyos sa mga nakaraang taon. Ito ang conflict na ating tatalakayin ngayon. Paano ang isang tao ay maaaring maging kapakipakinabang sa kaharian at sabay na maging malayo sa puso ng hari? Paano maaaring maglingkod ang isang tao nang hindi sumusuko? Paano mananalo sa mga labanang walang kaalaman sa Diyos ng mga hukbo? Paano ang isang buhay na makapangyarihan ay magtatapos sa paghatol? At tayo, naglilingkod ba tayo, namumuno at gumagawa ng mga desisyon, ngunit marahil hindi natin naririnig ang Diyos? Ang misteryo ni Joabe ay hindi lamang nakatago sa kanyang kalupitan, kundi sa kanyang kawalan ng takot at mas mahalaga, sa kanyang kakulangan ng pag-unawa na mayroong hangganan kung saan ang katapatan ng hindi sumusunod ay nagiging tahimik na pag-aalsa. Kaya't ang kwentong ito ay hindi lamang isang talambuhay, kundi isang buhay na babala, isang espada na tumatagos sa kalaliman ng kaluluwa, sapagkat hinaharap nito tayo sa isang mahirap na tanong. Maaaring ang isang tao ay nasa tabi ng altar at mamatay pa ring malayo sa Diyos? At ngayon, sa iyo na nakikinig, tinatanong kita ng malinaw ayon sa banal na kasulatan at espiritual. Naglilingkod ka ba sa Diyos o sa iyong sarili lamang? Sinusunod ang iyong sariling pamantayan? Kung ang kwento na ito ay nagbigay sa iyo ng pagninilay, magkomento ngayon. Ayaw kong maging katulad ni Joabe at magpatuloy na sumama sa amin hanggang sa dulo dahil bawat kabanata ay nagpapakita na ang pinakamalaking kaaway ng isang leader ay hindi ang pagkatalo, kundi ang puso na hindi nanginginig sa harap ng paghatol ng makapangyarihan sa lahat. Mag-subscribe upang hindi mawala ang kabuwang pagpapahayag at ibahagi ang video na ito sa isang tao na kailangan maalala na ang pagiging tapat ay hindi palaging nangangahulugang pagiging masunurin. At pagkatapos ng kamatayan ni Saul, nang ang kaguluhan at kawalan ng katiyakan ay dumaan sa mga tribo ng Israel, ang bayan ay nahati sa pagitan ng bahay ni Saul at ng bahay ni David, habang ang mga tapat na tao ng Huda ay pinili si David bilang hari sa Hebron. Sa kabilang banda, ang mga tagasunod ni Isboset, anak ni Saul, ay patuloy na lumaban sa Maanaim sa ilalim ng pamumuno ni Abner, anak ni Ner, komandante ng hukbo ni Saul. Sa gitna ng pagkakabahagi, isang pangalan ang nagsimulang magningning sa mga mandirigma ni David. Si Joabe, anak ni Zeruya, kapatid ni David. Siya ay isang tao ng digmaan, matibay ang loob, magaling sa labanan at determinado na itaguyod ang kaharian ng kanyang tiyuhin ayon sa kalooban ng Diyos. Bagaman wala namang isang propetikong tawag na naitala tungkol sa kanyang buhay, ipinakilala siya ng kasulatan bilang isang mahalagang tauhan sa katuparan ng plano ng Diyos na magdala kay David sa trono ng buong Israel. Sa mga unang araw ng paghahari ni David sa Hebron, nang dumating si Abner at ang mga tagasunod ni Isboset sa Gibeon, lumabas si Joabe kasama ang mga lingkod ni David at nagtagpo ang dalawang hukbo sa tabi ng balon ng Gibeon. Doon umupo sila sa magkabilang panig ng balon at nagsabi si Abner kay Joabe, "Ngayon, tumayo kayo, mga kabataan, at maglaban sa harap namin." Sumagot si Joabe, "Tumayo sila." Tumayo ang mga lalaki at nagsimula silang maglaban ng magkasama. Sa panahong ito, ang mga kalalakihan ay naghawak sa isa't isa at parehong nahulog sa lupa sa isang lugar na tinatawag na El Katazurim, ang larangan ng mga bahagi. Doon, sumik ang isang matinding labanan sa pagitan ni Abner at mga lingkod ni David. Doon din namatay si Asael, kapatid ni Joabe, na mabilis tulad ng isang gazela habang hinahabol si Abner. Hiniling ni Abner na humiwalay siya. "Lumayo ka sa akin, bakit ko siya sasaktan? At paano ko itataas ang aking mukha kay Joabe, ang iyong kapatid?"
Ngunit hindi lumiko si Asael at tinamaan siya ni Abner sa kanyang 5 tagiliran gamit ang dulo ng kanyang sibat. Si Asael ay nahulog na patay sa lupa. Habang si Joabe at ang kanyang kapatid na si Abisai ay patuloy na hinahabol si Abner, tumigil ang labanan matapos tawagin ni Abner at sumagot si Joabe. Tulad ng buhay ng Diyos, kung hindi mo sinabi, magpapatuloy ang mga tao hanggang sa umaga na hinahabol ang kanilang mga kapatid. Mula sa araw na iyon, ang isang sugat na tahimik ay nanatili na nagsusunog sa puso ni Joabe, na hindi na mawawala, sapagkat habang bumababa ang digmaan sa isang panahon, ang pagnanasa ng paghihiganti at ang personal na katarungan ay nagsimulan ng magsanib sa kanyang katapatan sa hari. Habang pinalalakas ni David ang kanyang kaharian at lumalago ang kanyang sambahayan, habang si Saul ay humihina, naging pinakamakapangyarihang komandante si Joabe sa tabi ni David. Nang dumating si Abner sa Hebron ng may kapayapaan, ipinadala ni Isboset pagkatapos ng isang alitan hinggil sa isang concubine. Nakipagkasundo siya kay David na tinanggap siya sa isang salo-salo at ipinadala siya ng payapa na may pangako na pagsasama-samahin ang buong Israel sa ilalim ng kanyang pamumuno. Gayunpaman, nang malaman ni Joabe na naroroon si Abner, nagmamadali siyang pumunta kay David at sinabi, "Ano ang ginawa mo? Pumunta si Abner sa iyo at pinayagan mo siyang umalis ng payapa. Alam mo ba na siya ay dumating upang magmasid sa iyo, upang malaman ang iyong mga galaw?" Nang walang hinihintay na sagot, ipinadala ni Joabe ang mga mensahero upang dalhin si Abner pabalik mula sa balon ng Sira nang walang kaalaman ni David. Nang dumating si Abner sa pintuan ng Hebron, pinatay siya ni Joabe gamit ang isang sibat. Binabayaran ang kamatayan ni Asael. Nang malaman ni David ang nangyari, labis siyang nalungkot at sumigaw, "Ako at ang aking kaharian ay walang kasalanan sa harap ng Panginoon sa dugo ni Abner, anak ni Ner. Pabagsakin ito sa ulo ni Joabe at sa buong sambahayan ng kanyang ama, at siya'y maging isa sa mga may agos o maging kitungin o maglakad gamit ang isang tungkod o mamatay sa espada o sa kakulangan ng tinapay." At umiyak si David para kay Abner at sinabi, dapat mamatay si Abner gaya ng kamatayan ng isang hangal. At ang buong bayan ay umiiyak kasama siya. Ngunit si Joabe ay nanatiling matatag, hindi nanghihinayang, kumbinsido na ginawa niya ang tingin niyang tama. Ang puso ng komandante ay nagsimulang lumayo sa puso ng hari. Sapagkat habang si David ay sumusunod sa Espiritu ng Panginoon, si Joabe ay nagsimulang kumilos alinsunod sa kanyang sariling interpretasyon ng katarungan. At sa gayon siya ay naging komandante ng hukbo, namumuno sa pagsakop ng Jerusalem. Nang sinabi ni David, sinumang unang umatake sa mga Hebuseo ay magiging pinuno at kapitan, si Joabe ang unang umakyat at bilang gantimpala ay ginawang general at itinayo ang ibabang bahagi ng lungsod, pinapalakas ang mga pader nito. Mula noon, naging armadong kamay ni Joabe si David, tagapagpatupad ng mga kampanya, lider ng mga tao, walang kapantay na estratehista, ngunit tagapagdala ng isang espada na hindi namimili sa pagitan ng banal na utos at personal na pasyon. Habang si David ay kumukonsulta sa Panginoon sa bawat hakbang, bihirang tinatawag ni Joabe ang Diyos ng Israel. Bagaman nakipaglaban siya sa mga digmaan ng Panginoon, hindi siya nakikita na humihingi ng gabay mula sa kataas-taasan. Sa mga araw ng digmaan laban sa mga Filisteo, si Joabe ay pumunta sa Edom, sa Lambak ng Asin, kung saan pinatay niya ang 12,000 kalalakihan. Naglagay ng mga guwardiya sa teritoryo ng kalaban at sa mga nasakop na lugar upang palawakin ang kaharian. Ang kanyang pangalan ay nagsimula ng katakutan sa lahat ng lugar. Ngunit kahit na sa kabila ng lahat ng mga tagumpay na ito, ang puso ni Joabe ay patuloy na naglalaman ng anino ng dugo ni Abner. Bilang isang hindi pa nalutas na eko,
isang bitak na espiritual na hindi kayang pagalingin ng mga tagumpay. Ang bawat tagumpay ay nagdudulot ng isang akumulasyon ng kaluwalhatian, ng walang paglilinis, ng kapangyarihan, ng walang takot sa Diyos. At bagaman ang mga tao ay sumusunod sa Kanya at si David ay nagtitiwala sa Kanyang kakayahan, sa ilalim ng lahat ng iyon, nagsimula ng lumitaw ang isang tunggalian sa pagitan ng hari na umiiyak para sa mga kaaway at ng komandante na hindi nagpapatawad ni nakakalimot. Ang tunggaliang ito ay hindi magtatapos doon, ngunit magiging ugat ng mga paggalaw na lalong madugo at madilim, na magtatakda ng kapalaran ng tao na sa loob ng mga taon ay humawak ng kalasag ng Israel, ngunit hindi kailanman inilapag ang kanyang espada sa harap ng altar ng kataas-taasan. Matapos ang unang labanan sa tabi ng balon ng Gibeon, kung saan si Asael ay nahulog sa ilalim ng sibat ni Abner, hindi kailanman nakatagpo ng kapayapaan ang kaluluwa ni Joabe. Ang pagkakaugnay ng dugo ng magkapatid na pinagsama ng espiritu ng digmaan na naghulma sa kanya mula pa sa kabataan, ay nagdulot sa kanyang puso na mag-apoy araw-araw sa pagnanasa ng katarungan. Ngunit hindi isang katarungang ayon sa puso ng Diyos, kundi isang katarungang nahubog ng sakit, galit at ang tribal na pakiramdam na nakatanim pa sa marami sa mga pinuno ng mga angkan ng Israel. Bagamat ang digmaan sa pagitan ng bahay ni David at bahay ni Saul ay tumagal ng mga taon, ang kapangyarihan ni David ay patuloy na lumalakas, habang ang kay Saul ay humihina. Nang si Abner ay tuluyang iniwan si Isboset matapos ang paratang tungkol kay Rispa, ang concubine ni Saul, at inaalok ang kanyang katapatan kay David na may pangako na pagsamahin ng buong Israel sa ilalim ng kanyang trono, tinanggap ng hari ang pagkakasundo. Kinilala si Abner bilang isang susi upang pag-isahin ang kaharian. Nag-alok ng kasunduan ng kapayapaan at ipinadala siya ng payapa mula sa Hebron. Ngunit nang bumalik si Joabe mula sa isang kampanya at nalaman na si Abner ay nandoon sa presensya ng hari, na pinapayagan siyang umalis ng malaya, tinanggap niya ito bilang isang personal na pang-iinsulto, isang pagtataksil sa alaala ng kanyang kapatid na si Asael. Iniisip ni Joabe na hindi lamang si Abner ang dumating upang magkasundo, kundi upang magmasid at linlangin siya. Nang hindi naghihintay ng pag-apruba mula kay David, si Joabe ay kumilos ayon sa isang katarungan na hindi na umaayon sa kalooban ng Diyos o sa karunungan ng hari, kundi sa paghahanap ng paghihiganti kung saan ang dugo ay humihingi mula sa lupa. Nagpadala siya ng mga mensahero na nakatagpo kay Abner sa kalsada at dinala siyang pabalik sa Hebron na nagpapanggap na nais makipag-usap siya sa kanya. Nang pumasok si Abner na nagtitiwala sa kilos, dinala siya ni Joabe sa isang sulok tulad ng pakikipag-usap sa kanya ng pribado. At doon, sa gitna ng isang lungsod na kanlungan, kung saan dapat na tumigil ang dugo, tinamaan siya ni Joabe sa kanyang 5 tagiliran at pinatay siya, binabayaran ang kamatayan ni Asael. Nang malamang kay David ang nangyari, pinunit niya ang kanyang mga damit at tumangis para kay Abner. Tinawag siya bilang prinsipe ng Israel. Nag-utos siya ng pagluluksa para sa buong bayan na nagsabi kay Joabe at sa buong kanyang hukbo, "Punitin ang inyong mga damit, magsuot ng sakong at magdalamhati kay Abner." At ang hari ay umiyak ng malakas sa libingan ni Abner na nagsasabi, "Dapat mamatay si Abner tulad ng kamatayan ng isang hangal. Hindi nakagapos ang kanyang mga kamay, ni nakagapos ang kanyang mga paa, gaya ng isang tao na nahulog sa harap ng mga masasamang tao, ganito ka nahulog." At ang buong bayan ay muling umiyak para sa kanya. Si David ay nag-ayuno sa araw na iyon at tumangging kumain ng tinapay, at ang kanyang ginawa ay nagwagi ng puso ng bayan na kinilala na hindi siya may kasalanan sa kamatayan ni Abner. Ngunit ang mantsa ng pagpatay na iyon ay nanatili bilang isang bitak sa pamumuno ni Joabe.
sapagkat bagamat siya ay nanatiling pinuno ng hukbo, ang kanyang espada ay hindi na tiningnan bilang isang sandata lamang ng digmaan, kundi bilang isang kasangkapan ng kamatayan na walang makatarungang paghuhusga. Pagkatapos inihayag ng hari, "Ako at ang aking kaharian ay walang kasalanan magpakailanman sa harap ng Diyos." Ang dugo ni Abner, anak ni Ner, ay babagsak sa ulo ni Joabe at sa buong sambahayan ng kanyang ama. At mula sa araw na iyon, isang katahimikan ang nagsimulang lumago sa pagitan ni David at ng kanyang komandante. Isang tahimik na distansya, ngunit naroroon isang hindi pagkakatiwalaan na hindi nawala, bagamat ang hukbo ay patuloy na sumusunod kay Joabe at bagamat siya ay patuloy na nakakamit ng mga tagumpay, tulad ng kapag nilabanan niya ang mga Siryo at mga Amonita kasama ang kanyang kapatid na si Abisai at bumalik sila ng may kapayapaan, o tulad ng nung siya ay sumakop ng mga kaaway na lungsod at nagdala ng mga kayamanan sa Jerusalem. Ngunit ang bawat tagumpay ay hindi nakapagbura sa katotohanan na pinatay niya ang isang inosenteng tao sa ilalim ng isang kasunduan ng kapayapaan sa isang banal na lungsod nang walang utos o paghuhusga mula sa hari at sa mga matandang lalaki. Habang ang dugo ni Abner ay sumisipsip sa lupa ng Hebron, isang lugar na dapat ay kanlungan, ang kaluluwa ni Joabe ay tumigas, hindi kayang tanggapin ang kanyang kasalanan. Pinapalakas ang kanyang aksyon ng pagmamahal sa kanyang nahulog na kapatid sa di umano'y banta ng politika na ipinagpapalagay niyang ipinakita ni Abner, ngunit hindi kailanman sa tinig ng kataas-taasan. At sa ganitong paraan, habang si David ay kumukonsulta sa Jehova sa bawat desisyon, tinatanong kung dapat ba siyang umakyat sa ganitong lungsod o labanan ang mga Filisteo, si Joabe ay kumilos nang walang mga tala ng panalangin o altar, tanging ang lakas ng kanyang braso at ang talino ng kanyang isipan. Ang pagkakahiwalay na ito mula sa banal ay nagsimulang maging bahagi ng kanyang karakter, pinagsasama ang makikitang katapatan sa hindi nakikitang pagsuway. Bagamat iginagalang siya ng bayan dahil sa kanyang kahusayan, nagsisimula ng magpabigat ang langit sa kanyang konsensya kahit hindi niya ito nararamdaman. Lumipas ang mga taon at ang pagpapalakas ng kaharian ay patuloy. Si Joabe ay nagtayo ng mga pader, nagutos ng mga tropa at pinrotektahan ng hari mula sa mga panloob at panlabas na banta. Ngunit sa araw ng kanyang kamatayan, hindi nabura si Abner mula sa talaan ng langit, ni mula sa puso ng hari, ni mula sa paghatol na balang araw ay darating sa kanya. At bagamat tila tapat niyang pinaglilingkuran ang trono, ang kanyang espada ay hindi na neutral, at ang kanyang autoridad ay hindi na nakatali lamang sa pagsunod sa pinili ng Diyos, kundi sa sarili niyang definisyon ng kung ano ang tama, sa kanyang paghuhusga na nahubog ng digmaan at sa isang tapat na paglilingkod na nagtatago ng isang puso na hindi lubos na inialay sa Diyos ng Israel. Kaya't habang ang bayan ay umaawit ng mga salmo ni David at umaakyat sa banal na bundok, si Joabe ay nanatiling malayo mula sa tabernakulo at ang kanyang kwento ay patuloy na isinulat hindi ng tinta ng papuri, kundi ng dugong ibinuhos nang wala sa tamang oras ng makatarungang paghuhusga. Bagamat pinayagan ng biyaya ng Diyos na magpatuloy si Joabe sa paghinga at magpatuloy sa pakikipaglaban sa mga digmaan ng Israel, ang bigat ng hindi makatarungang kamatayan ay hindi nawala sa kanyang mga balikat. Ang hidwaan ng dugo sa balon ng Gibeon ay naging ugat ng mga susunod na desisyon na magbabayad hindi lamang sa tiwala ng hari, kundi sa wakas, sa buhay sa harap ng altar kung saan inisip niyang makakakita siya ng kanlungan. Patuloy na pinangunahan ni Joabe ang hukbo ni David na parang wala nang nagbago, na parang ang dugo ni Abner ay nawala sa paglipas ng panahon at hindi na tumatawag mula sa lupa ng Hebron. Bagamat ang kanyang espada ay ang pinakamahalagang armas sa Israel,
Ang kanyang pangalan ay nagsimulang hatiin ang tingin ng bayan sa pagitan ng respeto at takot, sa pagitan ng pagsunod sa militar at ng moral na katahimikan. Maliwanag na kailangan ng kanyang lakas upang mapanatili ang pagpapalawak ng kaharian, ngunit ang kanyang puso ay hindi na tumitibok ayon sa hari o ayon sa Diyos. At gayunpaman, pinanatili ni David si Joabe sa kanyang posisyon. Marahil dahil sa katapatan na ipinakita niya noong nakaraan, marahil dahil sa pampulitikang kapakinabangan ng pagpapanatili sa pinakamakapangyarihang tao sa hukbo sa ilalim ng kontrol, marahil dahil naisip niyang ang mga plano ng Diyos ay ginamit ang mga matitigas na tao upang isakatuparan ang mga layuning walang hanggan. Na kaya't habang patuloy na pinapalakas ni David ang kanyang paghahari sa Jerusalem, naitatag ang trono sa Israel at Huda, si Joabe ay nagsilbing tagapagpatupad, nagdadala ng espada ng hari sa bawat kampanya. Pinipinsala niya ang mga pag-aalsa, sinasakop ang mga lungsod, winawasak ang mga kuta ng kaaway at sa bawat labanan na nagtagumpay, ang kanyang pangalan ay binanggit kasama ang mga matapang ni David. Ang kanyang lugar sa kasaysayan ng hukbo ay hindi matitinag. Gayunpaman, sa lihim ng kanyang kaluluwa, ang espiritual na distansya sa pagitan ng komandante at ng pinili ay patuloy na lumalayo. Si David ay kumukonsulta sa Panginoon, nagsusulat ng mga salmo, nagpapakumbaba sa panalangin, nag-aayuno sa mga sandali ng panganib. Si Joabe sa kabilang banda ay kumilos ng walang altar, walang insenso, tanging aksyon at estratehiya. Bagamat alam niya ang mga batas ni Moises at ang kabanalan ng kampo, siya ay kumilos na parang hindi siya naabot ng paghatol ng Diyos, na parang ang espada ay sapat na upang ipaliwanag ang lahat ng kanyang mga aksyon. Nang magkasala si David sa pagkuha kay Bathsheba at utusan ng pagpatay kay Urias, si Joabe ang nagpatupad ng plano. Ipinadala ang matapang na asawa sa unahan ng labanan at pinapayagan ang mga kalaban na patayin siya. Bagamat ang kasalanan ay kay David, si Joabe ay kasabwat, walang duda. Para sa kanya, sapat na ang utos ng hari, kahit na ang utos na iyon ay lumalapastangan sa langit. Nang matanggap niya ang balita ng pagkamatay ni Urias, iniulat lamang ito bilang isa pang biktima sa marami, nang walang kalungkutan o apela sa katarungan. At bagamat si David ay kinaharap ng propetang si Nathan at nagsisi ng malalim, walang tala ng sinabi ni Joabe na may kasalanan o nag-alala tungkol sa kanyang pakikilahok. Sa paglipas ng panahon, nang maghimagsik si Absalom laban sa kanyang ama at magtatag ng isang malakas na rebelyon, nanatiling tapat si Joabe kay David at lumaban ng buong tapang upang pangalagaan ang kaharian. Gayunpaman, ang kanyang katapatan ay bakal, hindi espiritu. Nang utusan ni David ang mga kapitan na pangalagaan ang buhay ni Absalom dahil sa pagmamahal sa kanyang anak, hindi sumunod si Joabe at pinatay siya. Tinamaan siya ng mga sibat habang siya ay nakabitin sa isang puno. At bagamat ipinagtanggol niya ang kanyang aksyon sa pagsasabing hindi dapat mabuhay ang isang rebelde, ang kanyang ugali ay lumabis sa utos, lumabis sa pagsunod. Isa itong patunay ng pamantayan ni Joabe ng pagpapasya para sa kanyang sarili kung sino ang dapat mabuhay at sino ang dapat mamatay nang walang takot, nang walang konsultasyon, nang walang panalangin. Nang nalaman ni David ang pagkamatay ng kanyang anak, siya'y umiyak ng may matinding sakit na ang buong hukbo ay nahihiya sa kanilang tagumpay. Sinabi ko, siya'y mariing pinagsabihan, sinabing siya'y pinahiya ang kanyang mga lingkod. Ipinahayag ni David na kung nabuhay si Absalom at sila'y namatay, siya sana'y nasiyahan. At bagamat si David ay tumayo at umupo sa pintuan, tulad ng inutos sa kanya, ang kanyang puso ay sugat, hindi lamang dahil sa pagkawala ng kanyang anak, kundi pati na rin sa kabagsikan ng isang tao na dapat ay nagtatanggol sa kanyang kaluluwa, hindi lamang sa kanyang trono.
Kaya't si Joabe ay patuloy na naglingkod sa pinahiran, ngunit ang kanyang paglilingkod ay hindi na nagpapakita ng puso ng Diyos. Nang si Amasa ay itinalaga bilang pinuno ng hukbo, hindi tinanggap ni Joabe ang desisyon at pinatay siya ng palihim, ipinanggap na isang pagbati, at sinaktan siya gamit ang parehong karahasan na ginamit niya laban kay Abner. Muling tinanggap niya ang pamumuno sa pamamagitan ng puwersa. Si David, bagamat alam niya ito, hindi siya pinalitan. Marahil dahil sa takot na maganap ang rebelyon o marahil dahil alam niyang hindi nakalimutan ang hatol ng Diyos. Lumipas ang panahon at natalo ni Joabe ang mga kaaway, kinuha ang mga lungsod at naging simbolo ng seguridad militar ng Israel. Ngunit ang bawat akto ng karahasan na pinahintulutan, bawat pagpatay na walang paglilitis, bawat desisyon na ginawa sa ngalan ng digmaan, ngunit walang takot sa langit, ay naging isang bigat na hindi nakikita sa kanyang kaluluwa. Ang kasulatan ay tahimik hinggil sa kanyang pagsisisi. Wala siyang mga salmo na isinulat. Walang malalaking panalangin, tanging mga katotohanan, utos, espada, dugo at isang katahimikan na sumisigaw ng mas malakas kaysa sa mga salita. Naglingkod si Joabe sa pinahiran, ngunit hindi siya pinahiran ng langis ng pagkawasak ni inilagay ang kanyang espada sa altar. Bagamat pinrotektahan niya ang kaharian ng hari na pinili ng Diyos, hindi siya sumusunod sa parehong landas ni David. Ang kanyang kwento ay naging isang halimbawa ng panlabas na katapatan, walang panloob na pagbabago tulad ng isang malaking templo na walang ilaw sa chandelier, tulad ng isang kalasag na itinaas ngunit walang kaban sa kampo. Bagamat ang kanyang pangalan ay binanggit ng may paggalang sa mga magigiting, ang hatol ng langit ay malapit na, at ang espada na matagal niyang hawak ay malapit ng magmarka ng simula ng kanyang pagbagsak. Habang ang mga araw ng paghahari ni David ay patuloy, ang mga sugat na dulot ng kasalanan kay Bathsheba at ang pagkamatay ni Urias ay sariwa pa sa puso ng hari. Nagsimula ng mga bagong bagyo sa kanyang sariling tahanan nang magsimula ng matupad ang hatol na inihayag ng propetang Nathan sa mga anak ni David. Si Absalom, ang kanyang minamahal at kaakit-akit na anak, ay nagsimulang magplano ng isang lihim na rebelyon, ninakaw ang puso ng mga tao, umupo sa pintuan upang makipag-usap sa mga pumupunta sa hari para maghanap ng hatol at sinabi sa bawat isa, "Maganda at makatarungan ang iyong dahilan, ngunit wala ni isa sa hari na makikinig sa iyo." Kaya't ninakaw niya ang pagmamahal ng mga tao ng Israel sa pamamagitan ng kanyang kalakasan at pang-akit. Nang maging malakas siya, ipinahayag niyang siya'y hari sa Hebron at nagrebelyon laban sa kanyang sariling ama. Si David, nang malaman ang pagtataksil, ay nawala ng tiwala sa kanyang kakayahang tumayo sa Jerusalem at tumakas kasama ang kanyang mga lingkod sa kabila ng Jordan. Kasama sa mga lalaking sumama sa kanya, si Joabe, tapat sa kanyang katapatan, ngunit matigas ang puso, handang makipaglaban, ngunit walang awa. Habang si David ay umaakyat sa bundok ng mga oliba, umiiyak at tinatakpan ang kanyang mukha, si Joabe ay nag-iisip na ng mga estratehiya upang durugin ang rebelyon. Nang dumating ang oras ng salpukan sa kagubatan ng Ephraim, inutusan ni David ang kanyang mga kapitan na nagsasabi, "Pakitunguhan ninyo ng mabuti ang batang si Absalom." Lahat ay nakarinig ng mga salitang ito, ngunit si Joabe ay hindi naapektuhan. Nang makita ng isang tao si Absalom na nakabitin sa kanyang ulo sa isang puno, nakasabit sa pagitan ng langit at lupa, dahil ang kanyang buhok ay naipit sa isang oak habang tumakas saksi sa isang asno, hindi siya naglakas loob na patayin siya. Naaalala ang utos ng hari. Ngunit si Joabe, nang marinig ito, ay napuno ng galit at kinuha ang 3 mga palaso, itinapon ang mga ito, naipako kay Absalom ang puso habang siya'y buhay pa sa puno. Pinaligiran siya ng kanyang mga tagapagsunod at pinatay siya.
At bagamat natapos na ang digmaan at ang mga tao ay bumalik ng mapayapa, nang makarating ang balita kay David, ang hari ay labis na naguluhan, umakyat sa hagdang sa itaas ng pintuan at umiyak na nagsasabing may tinig na puno ng pagluha. Anak ko Absalom, anak ko Absalom, kung ako sana'y namatay sa iyong lugar. Sa iyo Absalom, anak ko, anak ko. Sudatang iyak na iyon ay parang kulog sa kampo na nagdulot sa mga sundalo na nagtagumpay na bumalik na para bang sila'y natalo. Ang hari ay tinakpan ng mukha at sumigaw ng sakit. Nang marinig ito ni Joabe, pumunta siya sa kanya at nagsalita ng matindi. Ngayong araw ay pinahiya mo ang mukha ng lahat ng iyong mga lingkod na nagligtas ng iyong buhay, pati na ang buhay ng iyong mga anak, ng iyong mga asawa at mga concubine. Dahil iniibig mo ang mga nagkakagalit sa iyo at kinamumuhian ang mga nagmamahal sa iyo. Bagamat pinilit ng mga salita ni Joabe si David na umupo sa pintuan at ipakita ang kanyang sarili sa mga tao, ang pagkakaiba sa pagitan ng pusong maawain ng hari at ang matigas na kalikasan ng komandante ay lalong naging maliwanag. Hindi lang hindi sinunod ni Joabe ang utos na iligtas si Absalom, kundi pinatay niya ito ng kanyang sariling mga kamay. Walang paglilitis, walang awa, tulad ng ginawa niya kay Abner at tulad ng gagawin niya kalaunan kay Amasa. Bagamat ang kanyang espada ay naging kapaki-pakinabang pa rin sa kaharian, ang kanyang kaluluwa ay lalapit palayo sa espiritu ng buhay na Diyos. Para sa lingkod na dapat ay nagprotekta sa pinahiran, si Joabe ay naging hukom at tagapagpatupad, gumagawa ng mga desisyon para sa kanyang sarili na tanging ang trono ng langit lamang ang makakapagbigay ng dikta. Wala ni isang altar kung saan si Joabe ay umakyat upang magbigay ng ulat, ni isang salita ng propesya na makakapagbago sa kanya dahil ang kanyang puso ay napagtaguan ng tigas ng mga taon, ng kanyang paniniwala na ang lakas ay nagpapatibay sa aksyon. At habang si David ay umiiyak at nagsusulat ng mga salmo na nagpapahayag ng kanyang sakit, si Joabe ay nanatili sa katahimikan, walang awit, walang pagsusumamo, walang interruption. Ang kwento ay nagpapakita sa kanya bilang isang tao na naglingkod sa hari ng mahusay, ngunit hindi naglingkod sa Diyos ng hari ng may paggalang. Ang kaibahan sa pagitan nilang dalawa ay naging mas maliwanag na parang isang kalamangan. At bagamat may mga kampanya pang pamumunuan at mga kaaway pang tatalunin, ang sugat na iniwan ng pagkamatay ni Absalom ay hindi kailanman gumaling. Hindi kailanman nakalimutan ni David na si Joabe ang pumatay sa kanyang anak. Ang anak na bagamat rebelde ay minahal pa rin. At ang alaala na iyon ay magiging simula ng isang hatol na kalaunan ay isusulat gamit ang tinta ng paghuhusga. Sapagkat ang mga matuwid ay nahulog sa kamay ng lingkod at ang trono ay umiiyak habang ang espada ay nakatago. Si Joabe ay hindi naunawaan na ang tunay na pagsunod ay hindi ang magpatupad ng mga utos ng walang kaluluwa, kundi ang matakot sa Panginoon higit sa mga tao at marinig ang bulong ng Diyos higit pa sa lohika ng digmaan. Kaya't ang kwento ni Joabe ay umusad, hindi lamang sa mga tagumpay militar, kundi sa mga sugat moral na hindi kailanman gumaling. Habang ang kaharian ay itinatag sa Jerusalem at ang mga pangako ng Diyos tungkol sa mga inapo ni David ay nananatiling totoo, ang puso ng komandante ay lalapit palayo sa banal na landas, naglilingkod, oo, ngunit hindi sumusuko. Pumapatay sa ngalan ng kaayusan, ngunit hindi nauunawaan ang tinig ng langit at hindi nakakaalam. Ang bawat galaw ng kanyang espada ay nag-iwan ng marka na isusulat sa kanyang hinaharap na paghuhusga. Matapos mapabagsak ang rebelyon ni Absalom at ang batang anak ay namatay sa mga kamay ni Joabe, hindi nakatagpo ng kapahingahan si Haring David, hindi sa tagumpay o sa katapatan ng kanyang mga lingkod,
sapagkat bagamat ang trono ay naprotektahan at ang mga kaaway ay tinalo, ang halaga ng tagumpay ay ang pagkawala ng isang anak na hindi namatay sa mga kamay ng mga estranghero, kundi sa kanyang sarili, ang mismong kumander, ang parehong tao na matagal nang kasama sa mga labanan, at ang parehong tao na tumawid sa Jordan kasama siya ng tumakas, nakapaa, nahihiya at tinatakpan ng abo. Bagamat nailigtas ni Joabe ang kaharian mula sa isang banta, ginawa niya ito nang hindi sinusunod ang isang direktang utos ng hari. Tinanggihan ang isang pakiusap ng ama na narinig ng lahat ng mga pinuno ng hukbo. At sa gayon, ang puso ni David ay nadurog ng higit pa kaysa noong nawala niya ang kanyang anak kay Bathsheba, sapagkat sa pagkakataong ito, ang kamatayan ay pinili ng isang tao na siya mismo ang nagtaguyod. Ang kanyang sigaw ay hindi lamang ng isang ama, kundi pati na rin ng isang hari na naunawaan kung gaano kalalim ang pagkakahati ng kanyang tahanan. Habang ang mga tao ay bumalik ng tahimik na parang sila ay natalo, umakyat si David sa silid sa itaas ng pintuan at umiyak, na nagsasabing, "Anak ko, Absalao, anak ko, Absalao, sana ako na lang ang namatay sa iyong lugar, anak ko, Absalao." Ang sigaw na iyon ay hindi lamang isang eko ng pagmamahal, kundi ng pagkakasala, sapagkat alam niyang sa isang bahagi ay siya ang naging sanhi ng rebelyon na iyon, sa hindi tamang oras ng pagkorek, sa hindi pagharap sa galit na tumubo sa puso ng batang lalaki matapos ang panggagahasa sa kanyang kapatid na si Tamar at ang pagpatay kay Amnon. Si Joabe, nakikita na ang tagumpay ay hindi ipinagdiwang, kundi tinatakpan ng pagluluksa, umakyat sa hari at nagsalita ng matigas. "Ngayon, pinahiya mo ang mukha ng lahat ng iyong mga lingkod na nagligtas ng iyong buhay, pati na ang buhay ng iyong mga anak, ng iyong mga asawa at mga concubine, dahil iniibig mo ang mga nagkakagalit sa iyo at kinamumuhian ang mga nagmamahal sa iyo." Bagamat ang kanyang mga salita ay may lohika ng militar, wala itong awa, sapagkat ang puso ni Joabe ay hindi na nakakaramdam ng wika ng kalungkutan o ng pag-aalala sa sakit ng pinahiran. Si David, na may sugatang puso, sumunod sa payo at umupo sa pintuan. Ang buong bayan ay dumating sa harap ng hari at nagsimula ang pagpapanumbalik ng trono, ngunit ang sugat sa kaluluwa ng hari ay hindi gumaling, sapagkat alam niyang ang espada ni Joabe ay hindi kumikilala sa pagitan ng katarungan at paghihiganti, sa pagitan ng utos at ng personal na paghatol. Nagsimula na niyang isipin kung paano maibabalik ang pagkakaisa ng kaharian nang hindi umaasa sa isang taong matagal nang hindi sumusunod. Nang magdesisyon si David na ibalik si Amasa, ang kanyang pamangkin at kamag-anak din ni Joabe, ginawa niya ito bilang isang hakbang ng pambansang pagkakasunduan. Binigyan siya ng pamumuno ng hukbo sa halip na si Joabe. At bagamat ito ay tila isang desisyong politikal, ito ay sa katunayan ang bunga ng mga taon ng akumulasyon ng pagdududa, sakit at distansya sa pagitan ng hari at ng kanyang kumander. Ngunit tumanggi si Joabe na mapalitan. At nang si Amasa ay tumagal sa pagsama sa mga tao ng Huda, si Joabe ay lumabas upang salubungin siya ng pandaraya. At habang siya ay binabati ng isang kamay, itinago ang espada gamit ang isa at sinabi, "Mabuti ka, kapatid ko." At kinuha niya si Amasa sa balbas upang halikan siya at tinaga siya sa ikalimang tadyang. Ang kanyang dugo ay ibinuhos sa daan. Muling kinuha ni Joabe ang pamumuno na parang wala nang nangyari. Walang sino man ang naglakas loob na lumaban sa kanya, sapagkat ang kanyang pangalan ay nagdudulot ng takot, hindi lamang dahil sa kanyang lakas, kundi dahil sa kawalan ng hangganan. Bagamat nagsisilbi siya sa hari, hindi na siya sumusunod sa kanyang mga desisyon. At bagamat ipinagtanggol niya ang kaharian, hindi siya sumusunod sa kalooban ng puso ng pinahiran. Ipinagtaglay ni David ang lahat ng mga bagay na ito sa kanyang puso.
nagsusulat ng mga salmo ng pagsisisi at panalangin habang si Joabe ay nagtatayo ng mga lungsod at nagpapatibay ng mga hangganan. Ngunit ang kanyang mga kamay ay lalong dumudumi at ang kanyang kaluluwa ay lalong lumalayo mula sa altar. Bagamat hindi siya pininsala ng Diyos sa panahong iyon, pinahintulutan niyang magpatuloy ang kanyang kwento bilang isang patotoo para sa mga susunod na henerasyon, bilang isang babala sa lahat ng nagsisilbi gamit ang kapangyarihan, ngunit walang takot, gamit ang estratehiya ngunit walang tapang, sapagkat nakalimutan ni Joabe na hindi mo maaaring protektahan ang trono ng pinahiran sa pamamagitan ng paglabag sa Diyos na nagbigay ng pahiran. Kaya't ang sigaw ni David para kay Absalom ay hindi malungkot lamang dahil sa pagkawala ng anak, kundi dahil sa kaalaman na ang kanyang mga pinakamakapangyarihang lingkod ay hindi na sumusunod sa parehong landas. Bagamat ang kaharian ay naitatag at ang trono ay pinalakas, ang sugat ng hari ay lumalala. Alam niyang balang araw, kapag siya'y pumanaw, kailangan niyang magbigay ng katarungan sa isang nagbuhos ng dugo sa panahon ng kapayapaan. Si Joabe ay nanatiling general, ngunit nagsimulang maghanap si David ng higit pa kaysa sa kanya, na nauunawaan na ang panlabas na katapatan na walang takot sa langit ay isang nakatagong panganib sa walang hangganang layunin. At habang ito ay nangyayari, ang mga tao ay patuloy na kumakanta. Ang mga Levita ay nagsisilbi, ang arka ay nagpapahinga sa Jerusalem at ang trono ay pinapalakas. Ngunit ang puso ng hari ay hindi nakalimutan at ang hatol ng Diyos na hindi pa ipinamamalas ay malapit nang dumating bilang isang anino sa buhay ng lalaking naglingkod nang hindi nagpasakop at pumatay sa matuwid na parang tinatanggal ang isang tuyong sanga mula sa puno. Walang nanginginig, walang awa, walang luha. Nang ang Hari David ay matatag na naitatag sa Jerusalem, matapos ang pagkatalo ng rebelyon ni Absalom, ang kanyang puso ay hindi nakatagpo ng pangmatagalang kapayapaan sapagkat ang mga sugat ng pagtataksil at paglabag ay patuloy na dumadaloy ng tahimik sa kanyang kaluluwa. Bagamat tinanggap siya ng bayan ng may kagalakan at ang mga tribo ay nag-aaway upang ipagdiwang ang hari, at bagamat ang mga matanda ng Huda ay sumama sa kanya ng mga awit, ang mukha ni David ay naglalarawan ng bigat ng mga taon, ng kasalanan, ng hatol at ng espada na hindi umaalis sa kanyang tahanan ayon sa ipinasabi ng propetang Nathan. Noong panahong iyon, si Amasa, anak ni Getel at pamangkin ni David, ay itinalaga bilang bagong komander ng hukbo bilang kapalit ni Joabe. Isang desisyon na hindi lamang kumakatawan sa isang pambansang pagkakasunduan sa mga tao ng Huda na dati ay sumunod kay Absalom, kundi pati na rin sa isang hakbang sa tahimik na plano ni David upang alisin ang taong ang espada ay naging walang pakundangan sa puso ng kanyang Panginoon. Ngunit si Joabe, alamang tungkol dito, hindi sumagot ng mga salita at hindi nagprotesta ng publiko. Gayunpaman, isang ugat ng paghamak ang tumubo sa kanya dahil sa desisyong iyon na itinuturing niyang hindi makatarungan. Nang lumitaw ang banta ni Seba, anak ni Vikri, isang lalaki mula sa Benjamin, na nagpasimula ng isang bagong rebellion na nagsasabing, "Wala tayong bahagi kay David o mana sa anak ni Jesse," ipinadala si Amasa upang tipunin ang mga tao ng Huda at supilin ang pag-aalsa. Ngunit tumagal siya ng higit sa takdang oras. Nang matakot na si Seba ay palakasin ang kanyang layunin at magdulot ng higit pang pinsala kaysa kay Absalom, iniutos ni David kay Abisai, kapatid ni Joabe, na dalhin ang mga lingkod ng hari at habulin siya. Si Joabe, bagamat hindi pinangalanan, ay sumama sa ekspedisyon at sa daan ay nakatagpo kay Amasa sa Gibeon. Biniro siya ng may pang-akit na nagsasabing, "Paalam, kapatid ko." At habang kinukuha ang kanyang balbas gamit ang kanang kamay, bilang kung siya'y hahalikan gamit ang kaliwa, hinugot ang kanyang nakatagong espada at tinaga siya sa ikalimang tadyang.
Ang kanyang dugo ay ibinuhos sa daan at siya ay namatay nang hindi nagdududa sa pagtataksil. Joabe at ang pagpapatawad na walang pagsisisi, muling tinanggap ni Joabe ang pamumuno ng hukbo, bagamat hindi siya muling itinalaga ng hari. Ngunit sumunod ang mga tao sa kanya dahil sa takot sa kanyang kapangyarihan at paggalang sa kanyang kakayahan. Nang may determinasyon, hinabol niya si Seba hanggang sa Abel-Bet-Maaka kung saan nagsimula silang magtayo ng pader laban sa lungsod. Nang isang matalinong babae ang sumigaw mula sa pader at nagtanong kung bakit niya winawasak ang isang tapat na lungsod ng Israel, sumagot si Joabe na siya ay naghahanap lamang ng rebelde. Nang ang ulo ni Seba ay ihulog mula sa pader, tumigil ang rebelyon at bumalik si Joabe sa Jerusalem na tagumpay. Muling tinanggap ang kanyang pwesto bilang komander ng walang utos mula sa hari. Bagamat alam ni David ang nangyari, hindi siya nagalit o nag-alis sa kanya. Marahil dahil sa kaginhawahan, marahil dahil sa edad, marahil dahil wala na siyang lakas upang kontrahin siya. Sa ganitong paraan, si Joabe ay nanatiling general, ngunit ang kanyang puso ay unti-unting tumigas, unti-unting lumayo, dahil hindi lamang siya tumatalikod sa mga utos, kundi pinipili niyang balewalain ang mga ito, hamakin ang mga ito, at kumilos ayon sa kanyang sariling paghuhusga na parang ang kalooban ng hari ay isang mungkahi at hindi isang utos, na parang ang estruktura ng kaharian ay maaaring mapanatili ng walang espiritual na pagpapasakop sa pinahiran ng Diyos. At bagamat pinoprotektahan niya ang bayan, ipinagtatanggol ang mga hangganan at pinapalakas ang seguridad, ang kanyang katapatan ay hindi na nagiging submissive at ang kanyang paglilingkod ay hindi na obedient, kundi autonomo, kalkulado at matapang. Ang distansya sa pagitan ni Joabe at David ay patuloy na lumalaki, hindi na sa mga salita kundi sa espiritu. Sapagkat si David ay isang lalaking naglalangin, nagsusulat ng mga salmo, naglalabas ng mga luha. Si Joabe ay isang lalaking ng espada, ng estratehiya, ng katahimikan, ng kamatayan. Wala ni isang tala ng paghahanap niya ng pagkakasundo, ni isang tala ng kanyang pag-amin sa kasalanan, ni isang tanda ng pagdurog sa kanyang puso sa pagpatay kay Amasa, katulad ng hindi siya nadurog sa pagkamatay ni Abner o Absalom. Bagamat ang kanyang pangalan ay patuloy na binanggit sa mga talaan ng opisyal, ang kanyang kaluluwa ay malayo na sa trono ng Diyos. At sa ganitong paraan, nagpatuloy ang kwento, habang ang mga araw ni David ay umabot at ang mga kaaway ng Israel ay tinalo at ang bayan ay nagtagumpay. Ngunit ang puso ng hari ay naglalaman ng bigat ng pagkakaroon ng isang tao sa kanyang tabi na kinakailangan para sa kanyang lakas, ngunit delikado dahil sa kanyang hindi matitinag na kagustuhan. Itinuturo sa atin ng banal na kasaysayan na ang disobedience ay maaring maitago ng mahusay at hindi lahat ng naglilingkod ay nagsisilbi ng may tamang espiritu. Si Joabe, bagamat magiting at matagumpay sa maraming kampanya, ay hindi na kinikilala ang espiritual na autoridad ni David ni ang kalooban ng Diyos sa pamamagitan ng pinahiran. At ito ang dahilan kung bakit ang kanyang kwento ay patungo sa isang hindi may iwasang wakas, dahil ang paulit-ulit na paghamak sa kalooban ng hari ay tunay na isang paghamak sa kalooban ng Diyos na namamahala sa kanya. Bagamat sa mga taon ng kanyang buhay, siya ay tila nagtagumpay sa kanyang landas, ang hatol ay nakasulat na at ang paghatol ay papalapit na, bagamat hindi pa ito ipinamamalas. At habang nangyayari ito, patuloy na nagsisilbi si Joabe na parang ang lahat ay nasa ayos, pumatay sa ngalan ng kaayusan, kumilos sa ngalan ng kaligtasan ng kaharian, ngunit binabaliwala ang katotohanan na ang kanyang kaluluwa ay nawawala ang landas, tumitigas dahil sa mga tao ng kapangyarihan ng walang pagsuko, ng katapatan ng walang takot, ng tagumpay ng walang altar. At malinaw ang teksto ng Biblia,
Ang sinumang humamok sa kalooban ng pinahiran, bagamat kapaki-pakinabang sa ilang panahon, ay tatanggalin sa araw ng paghatol. Dahil ang Diyos ay hindi lamang tumitingin sa mga gawa, kundi sa puso. At ang puso ni Joabe, bagamat puno ng mga tagumpay, ay malayo mula sa pagbabalik loob, malayo sa pagsisisi, malayo sa espiritu. At bawat araw na lumilipas ay nagdadala sa kanya patungo sa kanyang huling destinasyon. Habang ang mga araw ng paghahari ni David ay nagpatuloy, at ang kaharian ng Israel ay umabot sa isang hindi pa nakitang katatagan na may mga hangganan na protektado at ang mga kalapit na bansa ay nasakop ng lakas ng kanilang mga hukbo. Patuloy na pinangunahan ni Joabe bilang komander na taglay ang matibay na kamay sa bawat kampanya, bawat pag-aaway, bawat pag-usad. At bagamat ang bayan ay pumuri sa kanyang mga tagumpay at kilalanin ang kanyang tapang, ipinapakita ng kasaysayan na ang kanyang espada ay hindi tumigil, hindi dahil sa patuloy na utos ng Diyos, kundi dahil ang kanyang kaluluwa ay hindi na nakakakita ng pagkakaiba sa pagitan ng banal na digmaan at ng personal na ambisyon, sa pagitan ng katarungan ng makapangyarihan sa lahat at ng pagnanasa sa kapangyarihan. At gayon, nang ipinadala ni David si Joabe at ang mga lingkod nito laban sa mga anak ni Amon, habang ang hari ay nanatili sa Jerusalem, pinaligiran ni Joabe ang Rabbah, ang kabisera ng kalaban, at ipinamudmod ang mga puwersa sa buong bansa. At bagamat tinalo ang kalaban, doon nagsimula si David na magkasala kay Bathsheba, asawa ni Urias, isa sa mga magigiting na lingkod ni Joabe. Matapos mabuntis si Bathsheba, sinubukan ni David na itago ang kanyang pagkakamali sa pamamagitan ng pagpapabalik kay Urias mula sa digmaan. Ngunit tumanggi si Urias na magpahinga kasama ang kanyang asawa habang ang kanyang mga kasama ay nasa kampo. Kaya't sumulat si David ng isang liham kay Joabe, ipinadala mismo sa pamamagitan ng kamay ni Urias na nagsasabing, ilagay si Urias sa pinakamatinding bahagi ng laban at humiwalay mula sa kanya upang siya ay masaktan at mamatay. At tinupad ni Joabe ang utos ng walang pag-aalinlangan, walang pagtatanong sa katarungan ng utos, walang konsultasyon kay Diyos, walang panghihinayang na parang ang kamatayan ng isang inosente ay bahagi ng pang-araw-araw na estratehiya. Sa ganitong paraan, nahulog si Urias at ipinadala ni Joabe ang ulat na alam niyang hindi lamang isang tapat na kawal ang nawala, kundi siya ay nakialam sa isang nakatagong kasalanan. Bagamat ang pangunahing pananagutan ay nasa kamay ni David, ang espada ni Joabe ay naging isang gamit na handa para sa kahit anong layunin ng walang espiritual na pagninilay, ng walang altar, ng walang panaghoy. Ang hatol ng Diyos ay hindi nagtagal sapagkat si Nathan ay ipinadala sa hari. Ang parabula ng mayamang tao at ng kakaibang tupa ay nagpaluha kay David at siya ay nagpakumbaba, kinilala ang kanyang kasalanan at nagsumamo ng awa, nagsusulat, magkaroon ng awa sa akin o Diyos, ayon sa iyong kabutihan, ayon sa karamihan ng iyong mga awa, burahin ang aking mga pagsuway. Ngunit walang tala na nagsasabing si Joabe ay na-broken, ni nag-alay ng handog bilang pag-amin sa kanyang kasalanan, ni naghahanap ng pagpapawalang sala mula sa buhay na Diyos. At ang anak na ipinanganak ni Bathsheba ay namatay bilang tanda ng paghatol ng Diyos. Ngunit si Joabe ay nagpapatuloy sa kanyang mga kampanya at matapos niyang kunin ang lungsod mula sa mga tubig ng Rabbah, ipinadala ang mga mensahe kay David na nagsasabing, nakipaglaban ako sa Rabbah at kinuha ang lungsod ng tubig. Ngayon, magtipon ng natitirang mga tao at iligal ang lungsod upang hindi ko ito makuha at matawag sa aking pangalan. Ganoon, si David ay pumunta at kinuha ang korona ng hari ng Amon, isang ginto na tumitimbang ng isang talento, at inilagay ito sa kanyang ulo. Ang mga hiyas mula sa lungsod ay malaki,
Ngunit sa ilalim ng tagumpay na ito ay naroroon ang echo ng inosenteng dugo na nabuhos. At ipinakita ni Joabe ang pagsisisi sapagkat ang kanyang espada ay hindi tumigil at ang kanyang konsensya ay hindi nagising. Pumunta siya laban sa mga Edomita sa lambak ng asin. Tinalo ang 12,000 at naglagay ng mga gwardya. Lahat ng mga Edomita ay naging mga alipin ni David. Ibinigay ng Panginoon ang tagumpay sa pamamagitan ng hari, ngunit si Joabe ang nakipaglaban, naglakad sa pagitan ng mga patay at nagtatag ng kaayusan. Gayunpaman, walang tala na siya ay nagtayo ng isang altar, kumonsulta sa mga propeta o humingi ng patnubay mula sa Diyos dahil ang kanyang puso ay nasanay na maglingkod ng walang pakikipag-ugnayan, manalo ng hindi nanginginig, sumira ng hindi nakikinig. At bagaman ang kanyang lakas ay isang kasangkapan para sa mga plano ng makapangyarihan, ang kanyang kaluluwa ay lalapit na ng lalapit mula sa presensya ng Diyos. At nang nais ni David na magsagawa ng sensus ng mga tao na pinukaw ni Satanas ayon sa ulat ng mga kronika, tinangka siyang pigilan ni Joabe na nagsabi, "Naway magdagdag ang Panginoong Diyos ng 100 beses pa sa iyong bayan, O Hari, aking Panginoon, hindi ba't lahat ng mga lingkod ko ay lingkod ng aking Panginoon? Bakit nais ng aking Panginoon ito? Bakit ito magiging sanhi ng kasalanan para sa Israel?" Ang sandaling ito ay tila isang liwanag sa puso ng komander, isang tanda na may natitirang kaunting spiritual na pagkaunawa. Ngunit nanaig ang utos ng hari at si Joabe ay naglakbay sa buong Israel, bagaman hindi niya ganap na natapos ang sensus. At nang bumalik siya na may mga bilang, nadama ni David ang kalungkutan at nagsabi, "Ako ay nagkasala ng malaki sa paggawa nito." At ipinadala ng Diyos ang paghuhusga sa bansa at ang salot ay kumitil ng libu-libong buhay. Nagpakumbaba si David at dumalangin para sa bayan na nagsasabing, "Ako ang nagkasala." Ano ang ginawa ng mga tupa na ito? Nagtayo siya ng isang altar sa giikan ni Arauna, ang Hebuseo, at nag-alay ng mga handog. Sumagot ang Panginoon ng apoy mula sa langit. Ngunit muli si Joabe, kahit na nasa gitna ng mga pangyayari, ay hindi lumitaw na naghahanap sa Panginoon, ni nagtaas ng kanyang mga kamay, ni nag-amin ng kanyang kasalanan, sapagkat ang kanyang espada ay patuloy na ginagamit, ngunit ang kanyang kaluluwa ay natutulog. Ang lingkod na dati kailangan upang itaguyod ang kaharian ay naging isang panganib na sa kanyang espiritu. At bagaman patuloy siyang nagtatamo ng mga tagumpay at ang kanyang pangalan ay iginagalang, malinaw na ipinapakita ng kasaysayan ng Biblia na ang paglilingkod ng hindi napapalumbay ay naglalakad sa gilid ng paghuhusga at ang kapangyarihan na walang takot ay nagdadala sa pagkalimot ng kataas-taasan. Habang si Joabe ay nagmamartsa at nagtatamo ng mga tagumpay, si David ay nananalangin at sumusulat at sa kanyang katandaan ay nagsimula ng maghanda para sa paglipat. Ang mga mata ng propetang si Natan, ng pari na si Zadoke at ni Batiseba ay tumingin kay Solomon, ang ipinangakong anak na kung saan ipapamahagi ang karunungan, katarungan at kapayapaan. Ngayon, wala sa kaalaman ni Joabe, siya ay may espada sa kamay. Hindi alam na malapit na ang panahon ng kanyang paghuhusga sapagkat ang espada na hindi tumigil ay hindi makakatakas mula sa paghuhusga ng langit. Ang lingkod na pumatay ng hindi nanginginig ay hindi makakatago sa araw ng katotohanan. At ang bawat akto ng hindi makatarungang karahasan, bawat kamatayan na walang mandato, bawat pagwawalang bahala sa kalooban ng hari, bawat katahimikan sa harap ng altar ay napansin sa langit, naghihintay ng oras na itinakda ng Diyos na sumusukat sa mga puso. At huwag lamang tumingin sa mga tagumpay, kundi sa tahimik na pagsunod.
Kaya, bagaman si Joabe ay patuloy na buhay at aktibo, siya ay naglalakad patungo sa kanyang huling araw na may espada na hindi na namamala sa pagitan ng kaaway at kapatid, sa pagitan ng traidor at pinili, sa pagitan ng makatarungan at hindi makatarungan. Ang kinalabasan nito ay malapit ng mabunyag. Sa mga huling taon ng paghahari ni David, nang ang kaharian ay matatag na at ang mga tagumpay ay nakuha na, isang mapanganib na nais ang gumising sa puso ng hari. Isang pagnanasa na hindi galing sa Diyos, dahil ang kayabangan ay nagsimulang magpasok ng lihim sa kanyang kaluluwa. Sa halip na magpasaya lamang sa katapatan ni Jehovah, na sumustento sa kanya mula sa kulungan hanggang sa trono, nais niyang malaman ang bilang ng kanyang bayan upang sukatin ang laki ng kanyang lakas, bilangin ang mga braso na humahawak sa kanyang korona. Kaya't nagpunta si David kay Joabe at sa mga kapitan ng hukbo na kasama niya at naglakbay sa lahat ng mga tribo ng Israel mula sa Dan hanggang sa Berseba at iniutos na magsagawa ng isang sensus ng mga tao upang malaman ang kanilang bilang. Si Joabe, na bihirang magtanong ng utos, ay nagulat. Sa isang bihirang pagkakataon na tila nagising ang kanyang konsensya, sumagot siya, "Naway magdagdag ang Panginoon na iyong Diyos ng 100 beses pa sa bayan at ipakita ito ng aking Panginoon, ang hari. Ngunit bakit nais ito ng aking Panginoon ang hari? Bakit ito magiging sanhi ng kasalanan para sa Israel?" Gayunpaman, nanaig ang salita ng hari kay Joabe at sa mga kapitan ng hukbo. Si Joabe ay umalis at naglakbay sa buong lupa mula sa Aroer sa silangan hanggang sa Gade at Gilead sa timog at dumaan sa Hilaga, tumawid sa mga lupa ng mga Hiteo hanggang sa makarating sa Tiro at Sidon. Siya ay bumaba sa Yuda. Ang buong paglalakbay ay tumagal ng 9 na buwan at 20 araw. Bagaman sa daan, si Joabe ay huminto sa ilang mga lugar at hindi isinama ang iba tulad ng Levi at Benjamin dahil sa takot o sa paggalang na natira pa sa kanyang kaluluwa. Sa wakas ay bumalik siya sa Jerusalem at iniulat ang bilang kay hari na nagsabing, "Mayroong 800,000 na lalaking mandirigma sa Israel at 500,000 sa Huda." Sa oras na matapos ang census, nadama ni David ang pagkausap ng Espiritu at tinanggap ang kanyang pagkakamali. Sinabi niya kay Jehovah, "Ako ay nagkasala ng malaki sa paggawa nito. Ngayon, O Jehovah, alisin mo ang kasalanan ng iyong lingkod sapagkat ako'y gumawa ng kalukuhan." At pagkagising sa umaga, dumating sa kanya ang propetang si Gad na nagsabi, "Ganito ang sabi ng Panginoon, pumili ka sa 3 parusa. 7 taon ng gutom sa lupa, 3 buwan ng pagtakas sa harap ng iyong mga kaaway, o 3 araw ng salot sa iyong lupa." At sinabi ni David, "Ako'y nasa matinding kalungkutan. Hayaan akong bumagsak sa mga kamay ng Panginoon, sapagkat marami ang kanyang mga awa, ngunit huwag akong mabagsak sa mga kamay ng mga tao." At ipinadala ni Jehovah ang salot sa Israel mula sa umaga hanggang sa itinakdang oras at 70,000 kalalakihan ang namatay. Inabot ng kamay ni Jehovah ang Jerusalem upang sirain ito, ngunit nagsisi si Jehovah sa kasamaan at sinabi sa anghel, "Tama na, itigil mo ang iyong kamay." Ang anghel ay nasa giikan ni Arauna, ang Hebuseo. Nang makita ni David ang anghel na sumaktan sa bayan, siya ay nagpatira pa at nagsabi, "Ako ang nagkasala at gumawa ng masama. Ano ang ginawa ng mga tupa na ito? Hinihiling ko na ang iyong kamay ay tumungo laban sa akin at sa bahay ng aking ama." At sinabi ni Gad kay David na umakyat siya at magtayo ng isang altar kay Jehovah sa giikan ni Arauna. Umakyat si David at nang makita siya ni Arauna, siya'y nagpatira pa sa harap ng hari at inaalok ang giikan at lahat ng kailangan para sa handog. Ngunit sumagot si David, "Hindi, kundi bibilin ko ito sa tamang halaga sapagkat hindi ako mag-aalay kay Jehovah ng mga holokausto na hindi ako binabayaran."
at nagtayo siya roon ng altar at naghandog ng mga holokausto at mga handog ng kapayapaan. Tinanggap ni Jehova ang panalangin at tumigil ang salot, at sa lahat ng ito nanatiling tahimik si Joabe. Walang tala na siya ay nag-ayuno, tumangis, nagtayo ng altar o nagsisi sa paggawa ng sensus. Bagamat sa simula ay tinutulan niya ito, sa huli ay sumunod siya ng walang pagtutol. At ang dugo na naiwang natangay sa buong Israel ay nagsisigaw laban sa kanyang espada, sapagkat ang kawalan ng espiritual na kaalaman ay hindi pinapalusot ng pagsunod sa militar. Ang paghuhusga ay dumating hindi lamang sa bayan, kundi sa istruktura ng kapangyarihan na nasanay ng magtrabaho nang hindi kumukonsulta sa Diyos. Si Joabe, na minsan ay naging kasangkapan sa tagumpay, ay unti-unting naging simbolo ng tigas ng puso, ng paglilingkod ng walang kaluluwa, ng pagsunod ng walang kababaang loob, ng estratehiya ng walang panalangin. At ang paghuhusga ng langit ay nagsimulang maglapit sa kanya, sapagkat ang lugar kung saan huminto ang anghel ay ang parehong lugar kung saan si Solomon sa kalaunan ay magtatayo ng templo. Habang ang kaluwalhatian ng hinaharap ay nagsimulang ipakita sa pamamagitan ng sakripisyo at intersesyon ng hari, si Joabe ay nawawala. Nawawala sa altar, nawawala sa pagsisisi, nawawala sa layunin na hindi lamang nangangailangan ng lakas, kundi ng espiritu, hindi lamang ng mga armas, kundi ng sagradong apoy. Kaya't patuloy na ipinapakita ng kasaysayan na ang tao na naglingkod sa trono, na nagsagawa ng sensus na may matibay na mga kamay ngunit walang espiritu ng pagsisisi, ay nagsimulang maramdaman sa kaibuturan ang isang hindi maibabalik na pagkakahiwalay. Bagamat ang kanyang pangalan ay patuloy pa ring binanggit sa mga tala ng militar, sa mga tala ng langit, siya ay hindi na pareho. Si Joabe ay hindi na itinuturing na isang tapat na lingkod, kundi isang tao na kapaki-pakinabang, ngunit hindi tapat, malakas, ngunit hindi natatakot, iginagalang, ngunit hindi naluha. Habang si David ay papalapit sa katapusan ng kanyang mga araw at ang Panginoon ay nagsimulang itaas ang figura ni Solomon bilang kahalili, ang paghuhusga kay Joabe ay hindi magtatagal. Ang panahon ng walang takot na espada ay malapit ng matapos, at ang kaharian na itatatag sa karunungan at kapayapaan ay hindi maaaring panatilihin ng mga tao na hindi nakikinig sa tinig ng Diyos. At ang araw kung kailan pinigilan ng anghel ang kanyang kamay sa altar ay ang araw na nagsimula ang paghuhusga para sa mga hindi marunong tumigil kapag nagsasalita ang Diyos. Si Joabe, bagamat buhay pa, ay hindi na lumalakad sa liwanag ng mukha ng Panginoon. Sa loob ng mga taon, siya ang kanang kamay ni Haring David, pinamunuan ang hukbo ng Israel sa mga digmaan ng pagsakop, pagtatanggol at pagpapalawak, kinukuha ang mga lungsod, pinapalupig ang mga kaharian at ipinatutupad ang mga hatol gamit ang kanyang espada. Patuloy niyang isinagawa ang kanyang serbisyo sa trono, ngunit hindi nakikinig sa tinig ng Diyos. Bagamat tapat sa anyo at nasa tabi ng hari sa bawat kampanya, ang kanyang puso ay hindi nagsuko sa kataas-taasan. Ang kanyang kaluluwa ay hindi napalinis ng apoy ng pagwasak at ang kanyang isipan ay hindi sumunod sa payo ng Espiritu. Ang kanyang katapatan ay naging isang napiling pagsunod, isang bulag na katapatan sa estruktura, ngunit hindi sa puso na sumusuporta dito. Sa bawat desisyon na ginawa niya ng mag-isa, bagamat epektibo sa larangan ng digmaan, siya ay lalapit pa ng lalapit mula sa takot sa Panginoon, sapagkat hindi kailanman nagtayo si Joabe ng altar. Hindi kailanman hinanap ang salitang propetiko, hindi kailanman nagpatira pa sa pag-aayuno sa harap ni Jehova. Ang kanyang kasaysayan ay hindi naglalaman ng panalangin, salmo o mga luha sa harap ng presensya ng Diyos, kundi tanso, mga estratehiya, tagumpay at katahimikan. Ang katapatan na walang pakikipag-ugnayan sa Diyos ay nagpabaya sa Kanya
mula sa mga kasunduan ng Diyos, sapagkat siya ay naglingkod ngunit hindi nagbigay pugay, nagdepensa ngunit hindi nakinig, sumunod siya kapag maginhawa, ngunit hindi nanginginig sa harap ng paghuhusga. At kaya, nang si David ay tumanda at ang panahon ng kahalili ay lumapit, ang katapatan ni Joabe ay nasubok muli at ang resulta ay magpapakita na hindi siya tapat sa Panginoon, kundi sa kanyang sariling pagkaunawa. Bagamat nagsalita ang Diyos sa pamamagitan ng propetang si Nathan na nagsasabing si Solomon, anak ni Batseba, ang magiging lehitimong tagapagmana ng trono, at bagamat ipinangako ni David na si Solomon ay uupo sa kanyang trono habang siya'y nabubuhay, ayon sa kalooban ng Diyos, pinili ni Joabe na balewalain ang utos na ito. Nang magtaas si Adonias, isa pang anak ni David, na nagsabing, "Ako ang maghahari," naghanda siya ng mga karo at mga kabalyero at 70 kalalakihan upang tumakbo sa harap niya. Nagkasabwatan kay Abiatar ang pari at kay Joabe anak ni Zeruya. Sumama si Joabe sa kanya, tinatakan ng kanyang espiritual na rebelyon sa akto ng pagsuway. Sapagkat bagamat alam niya ang kalooban ni David at nakita ang kamay ng Diyos sa pagpili kay Solomon, pinili niyang makipagsabwatan sa isang hindi pinili ng Diyos, isang walang patnubay ng langit, sapagkat ang kanyang mga katapatan ay hindi espiritual, kundi politikal, hindi dahil sa pananampalataya, kundi dahil sa kalkulasyon. Sa paggawa nito, niyurakan niya hindi lamang ang propeta, hindi lamang ang hari, kundi pati na rin ang Diyos na pumili. Nang makarating ang balita kay Betabe at kay propetang Nathan, kumilos agad si David at iniutos na si Solomon ay pinahiran ng langis agad-agad ng pari Zadoke at ng propetang Nathan na may tunog ng trompeta at sigaw, "Mabuhay ang Hari Solomon!" Isinakay nila siya sa mula ng hari at dinala siya sa palasyo. Nang marinig ng mga kasama ni Adonias ang sigaw ng bayan at ang kalituhan sa lungsod, naisip nilang nanaig ang kalooban ng langit at nagsipagtakbuhan sila. At si Adonias, nang mapansin niyang nabigo ang plano, ay natakot at tumakbo sa altar, kumapit sa mga dulo ng altar, humihingi ng awa at pansamantalang pinatawad. Ngunit hindi nagpakumbaba si Joabe, hindi tumakbo sa altar, hindi humingi ng kapatawaran, sapagkat ang kanyang puso ay hindi nakilala ang tinig ng Diyos. Nanatili siyang tahimik, hindi nagsisi, hindi bumalik sa hari, hindi naghanap ng espiritual na kanlungan. At habang si Solomon ay nagsimulang maghari ng may karunungan, katarungan, at ang kaluwalhatian ng isang bagong yugto ay sumik sa Israel, ang pangalan ni Joabe ay naugnay sa isang hindi lehitimong pagsasabwatan, isang alyansa sa mga taong walang espiritual na patnubay, at ang paghuhusga na ipinagpaliban ng mga taon dahil sa awa ng Diyos at sa pasensya ni David ay nagsimulang dumating ng walang pagkaantala. Ang katapatan na hindi sumusuong sa tinig ng Diyos ay hindi tunay na katapatan, at ang paglilingkod na hindi nagsimula sa takot sa Panginoon ay delikado. Bagamat marami nang ginawa si Joabe para sa kaharian, nawawala na ang kaluluwa na sumustento sa kanyang espada. Ang kanyang kasaysayan na nagsimula ng may karangalan ay ngayon naglalakad patungo sa isang kinalabasan na nakasulat mula pa sa mga araw na kanyang pinagtaksilan ang dugo ni Abner, Amasa, Absalom at Urias. At bawat isa sa mga pagkamatay na ito na walang mandato o makatarungang paghatol ay matatandaan. Para kay Solomon na pinangunahan ng payo ni David sa mga huling sandali ng kanyang buhay, binigyan siya ng utos na kumilos ng may karunungan. At kabilang sa mga utos na ito ay ang gawain. Alam ninyo kung ano ang ginawa ni Joabe, anak ni Zeruya, kung ano ang ginawa niya sa 2 kapitan ng hukbo ng Israel, kina Abner, anak ni Ner, at Amasa, anak ni Heter, na kanyang pinatay at binuhos ang dugo ng digmaan sa panahon ng kapayapaan, at inilagay ang dugo ng digmaan sa sinturon na nakatali sa kanyang likod
at sa mga sapatos na suot niya. Gawin ninyo ayon sa inyong karunungan. Huwag ninyong hayaang maglakbay ang kanyang mga puting buhok patungong Sheol na may kapayapaan. Ang mga salitang ito ng hari ay hindi paghihiganti, kundi katarungan. Hindi ito galit, kundi katuparan ng isang bagay na matagal nang nakatambak. At habang si Joabe ay patuloy na nabubuhay, hindi niya alam na ang bagong hari ay maghahari hindi sa kahinaan, kundi sa espiritual na pagkaunawa. Ang kanyang kapalaran ay malapit nang dumating. Ang kanyang walang laman na katapatan, na walang pagsunod sa tinig ng Diyos, ay iiwan siya ng walang kanlungan sa araw ng kanyang pagbagsak, sapagkat ang paglilingkod sa isang pinili, ngunit pagtanggi sa tinig ng pinili, ay naghahasik ng kamatayan. Si Joabe, bagamat suot pa ang kanyang armor, ay wala ng kalasag sa harap ng langit. Nang ang mga araw ni Haring David ay malapit nang magtapos at ang kanyang katawan na pinanghihinaan ng mga taon, digmaan, kasalanan at kalungkutan ay hindi na kayang bumangon mula sa kama, ang mga mata ng Israel ay nakatuon sa tanong na sumik sa buong bansa sa tabi ng isang transisyon. Sino ang maghahari bilang kahalili ng pinili? At bagamat nagsalita na ang Panginoon, ipinasabi ng propeta Nathan na si Solomon ang magiging tagapagmana, at bagamat ipinanumpa ni David kay Batseba na ang kanyang anak ay uupo sa trono, nagkaroon ng isang katahimikan na pinakinabangan ng puso ni Adonias, anak ni Hagite. Nang makita niyang humina ang kanyang ama, sinabi ni Adonias sa kanyang puso, "Ako ang maghahari," at tumayo ng walang utos mula sa langit ni mula sa hari. Naghanda siya ng mga karo at kabalyero at wimenta kalalakihan upang tumakbo sa harap niya. Nakipagsabuatan siya kay Joabe, anak ni Zeruya, at kay Abiatar, ang pari. At ang dalawa, na tapat na naglingkod sa ilalim ng paghahari ni David ng mga dekada, ay nagpasya na makipagsabwatan sa hindi pinili ng Diyos. At dito nagsimula ang tahimik na pagtataksil, hindi sa sigawan ni sa mga espada, kundi sa mga bulong, alyansa at rebelyon na nakatago sa mga protokolo. Pinatay ni Adonias ang mga tupa, mga baka at mga pinatabang hayop sa tabi ng bato ni Zogelet, malapit sa En-Rogel, at inanyayahan ang lahat ng kanyang mga kapatid, ang mga anak ng hari, at ang lahat ng mga lalaking taga-Huda, mga lingkod ng hari. Ngunit hindi inanyayahan ang propetang si Nathan, ni si Benaias, anak ni Joiada, ni si Salumao, ni ang mga magigiting na sumusunod sa tinig ni Jehova. At habang nagsisimula nang makarating ang mga balita sa lungsod ni David tungkol sa isang koronasyon, nanatiling tahimik ang langit, sandali lamang, hanggang sa pumunta si Nathan kay Batseba at sinabi, "Hindi mo ba narinig na si Adonias, anak ni Hagite, ay nagpapahayag na siya ang hari nang hindi natin alam? Pumunta ka sa hari at ipaalala mo sa kanya ang kanyang sumpa." At habang siya ay nagsasalita kay David, pumasok si Nathan at pinagtibay ang mga salita. Tumayo si David na may bagong lakas ng espiritu, at bagamat mahina ang kanyang katawan, bumalik ang kanyang tinig na may autoridad ng pinili. Sinabi niya, "Nangako ako kay Jehova, Diyos ng Israel, na ang aking anak na si Salumao ay maghahari pagkatapos ko at uupo sa aking trono sa aking lugar. At ngayong araw, ito ay gagawin ko." Inutusan niya na sakyan si Salumao sa kanyang sariling asno, at ipinahiran siya ng langis ng pari Sadoke at ng propetang si Nathan sa tabi ng siyong. At tinunog ang trompeta at ang mga tao ay sumigaw, "Mabuhay ang hari Salumao!" Ang tunog ng lungsod ay parang isang hindi mapipigilang ilog at narinig ni Adonias at ang kanyang mga bisita, na nang marinig nila ang ingay, nalaman nilang nabigo ang plano. Tumayo sila nanginginig. At tumakbo si Adonias patungo sa altar, humawak sa mga pangil at nagsabi, "Huwag po akong patayin ni Haring Salumao. Ako po ay humihiling ng iyong paghusga."
Sumagot si Salomao, kung siya ay isang mabuting tao, walang buhok mula sa kanyang ulo ang matutumba sa lupa, ngunit kung may matatagpo ang kasamaan sa kanya, mamamatay siya. Dinala si Joabe mula sa altar at yumuko sa bagong hari. Pinatawad siya ni Salomao. Ngunit hindi si Joabe yumuko, hindi rin humarap sa bagong hari ni humingi ng kapatawaran, kundi nanatili siyang tahimik, parang ang katahimikan ay makakapagtago ng kasalanan, na parang ang hindi pagkilos ay makakapagtanggal ng rebelyon. At sa katahimikang ito ay nanahan ang pagtataksil, sapagkat hindi lahat ng nag-iisip ng masama ay sumisigaw. Hindi lahat ng nagre-rebelde ay lumalaban gamit ang espada. Ang iba ay kumikilos na lang kasama ng mali at nagpapanggap na walang nangyari. Si Joabe, na laging nasa tabi ni David sa lahat ng mga digmaan, na nag-utos sa mga kawal, na nagdepensa sa mga banal na lungsod, ay ngayon sumasama sa isang hindi lehitimong koronasyon, nilalapastangan ang kalooban ng hari at tinali ang kanyang sarili sa Diyos na nagbigay sa kanya ng lakas. At bagamat si Salomao ay pinahiran ng langis ng karunungan at mabilis na naitatag ang kanyang kaharian, hindi nakalimutan ang alaala ng pagtataksil ni David, ninang Diyos. Nang tawagin ni David ang kanyang anak at binigyan siya ng mga huling instruksyon, kabilang dito ang mga salitang ito, "Alam mo kung ano ang ginawa ni Joabe, anak ni Zeruya, sa akin, kung ano ang ginawa niya kay Abner, anak ni Ner, at kay Amasa, anak ni Heter, at kung paanong pinatay niya silang dalawa sa panahon ng kapayapaan at ipinakita ang dugo ng digmaan sa kanyang sinturon at sa mga sapatos na suot niya. Huwag mong hayaang maglakbay ang kanyang mga puting buhok patungo sa Sheol ng may kapayapaan." Ang mga salitang ito ay hindi paghihiganti, kundi katarungan, sapagkat sa loob ng maraming taon, si Joabe ay naglakad na parang walang paghuhusga, na para bang ang militar na kapangyarihan ay magpapalaya sa kanya mula sa anumang espiritual na responsibilidad, na parang ang kanyang espada ay patuloy na magagamit na walang pagsusuri sa mga ginawa niyang aksyon. At ngayon ay dumating na ang oras ng pagkakasundo. Habang nagsisimula si Salomao sa pamumuno ng may katarungan at inestablisa ang kanyang mga unang kautusan, ang tahimik na pagtataksil ni Joabe ay nakatimbang na sa kalangitan, at ang araw ng kanyang paghuhusga ay malapit nang dumating, hindi mula sa mga kamay ng kaaway, hindi mula sa laban, kundi mula sa utos ng isang hari na ginagabayan ng banal na karunungan. Sapagkat bagamat ang isang lingkod ay maaaring magmukhang kapaki-pakinabang sa isang panahon, kung ang katapatan ay hindi sumasailalim sa tinig ng Diyos, hindi ito magtatagal sa kaharian ng katarungan. Si Joabe, na hindi nakinig ng magsalita ang Diyos sa pamamagitan ni David at sumama sa hindi tinawag ng Diyos, ay malapit nang makita ang katuparan ng bawat salitang kanyang tinalikuran. Sa kaharian ng Diyos, hindi sapat na malapit sa trono, kailangan nating matakot sa walang hangganang hari. Nang si David ay pumanaw at nakipag-isa sa kanyang mga magulang, inilibing sa lungsod na kanyang pinangunahan, si Salomao, ang kanyang anak, ay umupo sa trono ng kanyang ama, at ang kanyang kaharian ay matatag na naitatag dahil ang Panginoon, ang kanyang Diyos, ay sumakanya at pinataas siya mula sa simula. At bagamat siya ay bata at ang bigat ng pamamahala ay malaki, nagsimulang magpakita ang karunungan mula sa taas sa kanyang mga desisyon, dahil ang puso ni Salomao ay hindi naghahangad ng paghihiganti kundi katarungan. Hindi siya naghanap ng pagpapataw ng kapangyarihan sa pamamagitan ng galit, kundi upang itaguyod ang ipinangakong kapayapaan sa mga pundasyon ng katotohanan. Kabilang sa mga unang desisyon na kinaharap niya ay ang paglutas ng mga instruksyon na iniwan sa kanya ni David, mga salitang hindi binigkas ng galit, kundi ng alaala
ng mga masasamang gawain na hindi maaaring manatiling walang parusa sa ilalim ng paghahari ng katarungan na nais itaguyod ni Jehova. Isa sa mga instruksyon na ito ay tungkol kay Joabe, anak ni Zeruiah na nagbuhos ng dugo ng digmaan sa panahon ng kapayapaan. Pinatay si Abner at Amasa nang may pagtataksil, at nasa mga huling araw ay sumama ng walang takot ni pagsisisi sa pagsasabuatan ni Adonias. Hindi lamang tinalikuran ng hari, kundi ang kalooban ng Diyos na ipinahayag sa pamamagitan ng propeta at ipinagtaguyod ng Espiritu. Bagamat hindi pa tinawag ni Salomao si Joabe, nang makita niyang si Adonias ay sa wakas ay pinatay, naintindihan ni Joabe na ang bagong hari ay hindi mahina at ang kanyang konsensya na sa mga taon ay naging tahimik ay nagsimulang manginig, hindi ng pagsisisi kundi ng takot. Alam niyang ang salita ng paghuhusga ay nasa ibabaw niya. Tumakas siya patungo sa tabernakulo ni Jehova at humawak sa mga pangil ng altar, naghahanap ng kanlungan sa banal na lugar, na para bang ang estruktura ay makakapagtanggol sa puso na hindi pa nagsusuko. Ngunit ang Diyos na naninirahan sa gitna ng mga kerubin ay hindi nadadala ng mga posisyon ni hindi naaapektuhan ng mga braso na may dugo na humahawak sa altar. Nang sabihin kay Salomao na si Joabe ay tumakas patungo sa tabernakulo at humawak sa altar, nagpadala ang hari kay Benaias, anak ni Joiada, na nagsabi, "Pumunta ka at patayin siya." Pumunta si Benaias sa tabernakulo at sinabi kay Joabe, "Lumabas ka." At sumagot siya, "Hindi, dito ako mamamatay." Bumalik si Benaias sa hari at sinabi, "Ganito ang sinabi ni Joabe." Sumagot ang hari, "Gawin mo ang sinabi niya, patayin siya at ilibing siya upang alisin mula sa akin at sa bahay ng aking ama ang dugo na pinatay ni Joabe ng walang dahilan. At gagawin ni Jehova na bumalik ang kanyang dugo sa kanyang ulo, dahil pinatay niya ang dalawang lalaking mas matuwid at mas mabuti kaysa sa kanya, at pinatay sila gamit ang espada nang hindi alam ni David, ang aking ama." Kaya't pumasok si Benaias sa tabernakulo ni Jehova at doon, sa tabi ng altar, pinatay si Joabe at ang kanyang dugo ay bumagsak sa kanyang ulo. Inilibing siya sa kanyang bahay sa disyerto at ang paghuhusga na matagal nang ipinagpaliban ay sa wakas ay natupad. Hindi dahil sa galit ni hindi dahil sa pagsabog, kundi dahil sa makatarungang utos ng isang hari na ginagabayan ng Diyos. At inilagay ni Salomao si Benaias bilang pinuno ng hukbo, pinalitan si Joabe. At nagsimulang tumatag ang kapayapaan sa mga pundasyon ng katarungan dahil hindi maaaring itatag ang isang banal na kaharian ng mga tao na hindi nakikinig sa tinig ng banal. At si Joabe na naging kasangkapan sa kamay ng Diyos para sa maraming tagumpay na nagprotekta sa trono ni David sa loob ng mga taon ay bumagsak hindi dahil sa isang paglabag kundi dahil sa isang buong buhay na walang pagsisisi, isang espada na itinaas na walang takot, isang panlabas na katapatan na nagtago ng isang panloob na rebelyon. At ang kanyang wakas sa altar ay hindi simbolo ng debosyon kundi ng paghuhusga, sapagkat ang paghahanap ng kanlungan sa banal na lugar ng hindi tunay na nagsusuko sa Diyos na naninirahan ay kapinsalaan, hindi pagsamba. At si Jehova na sumusukat ng mga puso at hindi nadadala sa mga anyo ay nagsagawa ng katarungan na inihayag ni David. At ganito, ang nagsilbing hindi nakikinig, ang sumunod ng walang takot, ang pumatay ng walang luha, ay tinanggal mula sa daraanan. At ang kaharian ni Salomao ay nilinis mula sa lahat ng hindi makatarungang dugo, at ang kapayapaan ni Jehova ay nagsimulang bumaba sa Israel. Ang katarungan ng kataas-taasan ay hindi natutulog kahit na tila matagal, at ang nagsisilbi, ngunit hindi napapalumbay, ay hindi tatagal kapag tinawag ng tinig ng Diyos upang magbigay hisabi. At ganito ang nangyari na ang kasaysayan ni Joabe ay hindi nagtapos sa larangan ng digmaan.
hindi sa karangalan ni hindi sa mga makapangyarihang tao, kundi sa solemning katahimikan ng tabernakulo, kung saan ang kanyang espada ay sa wakas ay pinatahimik at ang kanyang pangalan ay isinulat hindi lamang sa mga dakilang mandirigma, kundi bilang isang walang katapusang babala sa lahat ng nagsisilbi ngunit hindi nakikinig, sa lahat ng naglalakad sa tabi ng trono ngunit hindi ibinibigay ang kanilang puso sa hari ng mga hari. At ganito natapos ang buhay ni Joabe, anak ni Zeruya, inilibing hindi sa karangalan ng hari o sa mga magigiting, na ang mga pangalan ay inaawit sa mga salmo ng tagumpay, kundi inilibing sa kanyang bahay sa disyerto, malayo sa puso ng templo, malayo sa banal na alaala ng tabernakulo, malayo sa altar kung saan inisip niyang makakakita siya ng kanlungan. Ngunit natagpuan ang paghuhusga sapagkat ang kanyang kasaysayan ay isang kwento ng isang lalaking laging malapit sa trono, ngunit hindi kailanman nagsuko sa Diyos ng trono, na lumaban para sa mga pinili nang hindi naririnig ang tumawag sa kanya, na gumawa ng digmaan para sa Israel nang hindi nakikilala ang kapayapaan ng Espiritu, na hawak ang kalasag ng hari ngunit hindi yumuko sa kalasag ng Panginoon. At bagamat ang kanyang pangalan ay nasa mga dakilang general ng bayan, ang kanyang pamana ay minarkahan hindi lamang ng mga tagumpay na kanyang naabot, kundi ng kawalan ng takot na namamahala sa kanyang kaluluwa. Ang kasulatan ay hindi nagtatala ng isang altar na itinayo ni Joabe, ni isang sakripisyo na inialay mula sa kanyang mga kamay, ni isang panalangin na nagmula sa kanyang mga labi, ni isang luha na bumagsak para sa mga taong pinatay niya. At bagamat naging kapaki-pakinabang siya sa pagpapalawak ng kaharian, ang kanyang mga landas ay umikot mula nang ang espada ay nagsimulang sumunod sa kanyang sariling kalooban, hindi sa kalooban ng kataas-taasan, sapagkat kanyang hinaluan ang katapatan ng kapangyarihan at paglilingkod ng kontrol. At ang kanyang wakas ay naging patunay na ang paghuhusga ng Diyos ay hindi maiiwasan ng mga titulong ibinibigay, hindi mapapaluhod ng lakas, at hindi maaaring ipagpaliban ng mga tao ng digmaan, sapagkat balang araw, ang makatarungang Diyos ay sumusukat sa mga gawa at ipinapakita ang mga puso. Gaya ng pinatawad ng Panginoon ang maraming pagkakamali ni David dahil sa kanyang pagsisisi, gayon din ay ginawa niya ang pagkakaiba sa pagitan ng mga napalumbay at mga pinaos, sa pagitan ng mga nagkasala ngunit nagpatira pa, at ng mga nagkasala ngunit nanatili na mataas ang sarili. At si Joabe, bagamat nagsimula ang kanyang paglalakbay kasama ang hari bilang isang lingkod, ay tinapos ang kanyang buhay bilang isang rebelde, hindi sa mga salita, hindi sa mga hayagang deklarasyon, kundi sa tahimik na pagtutol ng isang pusong ayaw makinig. At ito ang kanyang pamana, isang pamana na nagpapaalala sa bawat mambabasa ng kasulatan na hindi sapat na lumaban sa pangalan ng kaharian kung ang puso ay hindi nanginginig sa harap ng hari, na hindi sapat na nasa tamang panig ng kasaysayan kung hindi ka nasa tamang panig ng Espiritu. Ang kapangyarihang walang pagsuko ay hindi pagpapala, kundi panganib, at ang paglilingkod na walang takot ay nagiging paghuhusga na malapit ng dumating na nauwi sa kanyang kamatayan sa altar. Itinuturo nito sa atin na walang panlabas na kanlungan na makakapagprotekta sa kaluluwa na hindi nahugasan ng pagsunod, na walang pagtakbo patungo sa banal na lugar na may kabuluhan kung walang tunay na pagbabalik loob. At ang bawat tao na pumatay sa panahon ng kapayapaan, na nagtaas ng kamay ng walang katarungan, na naglingkod sa trono ngunit binaliwala ang propeta, ay magtatapos na hindi makatagpo ng kaligtasan ng relihiyon kundi ang espada ng banal na katarungan. Dahil si Joabe na pinatay si Abner ng may pagtataksil,
si Amasa ng may pandaraya, si Absalom ng may paglabag, at si Urias ng may pakikipagsabwatan ay hindi lamang isang general sa digmaan, kundi ang tagapagpatupad ng kanyang sariling pagbagsak. At bagamat siya'y humawak sa altar, hindi ito ginawa na may pusong napalumbay, kundi sa walang kabuluhang pag-asa na ang simbolo ng altar ay magpapalaya sa kanya mula sa paghuhusga, na nakalimutan na ang Diyos na nag-utos ng paggawa ng tabernakulo ay ipinangako na hindi ituturing na walang sala ang may sala. At kaya, nang matagpuan siya ni Benaias at ipatupad ang hatol doon, hindi lamang ito isang akto ng makatarungang paghuhusga sa lupa, kundi katuparan ng isang matandang hatol na ipinasya mula pa noong ang kanyang mga kamay ay nadungisan ng hindi makatarungang dugo. At ang kaharian ni Salomao ay nalinis mula sa kamatayang ito, sapagkat hindi maaaring magtagumpay ang pamamahala ng kapayapaan ng may mga bakas ng kapangyarihang walang takot, at ang karunungan mula sa itaas ay nangangailangan ng pundasyon ng katarungan. At dahil dito, ang pangalan ni Joabe, bagamat binanggit sa mga dakilang, ay naaalala bilang isang babala, hindi bilang isang halimbawa, bilang isang bato na tinatamaan, hindi bilang isang haligi, dahil ang kanyang kasaysayan ay hindi isang kwento ng isang hayagang nagtataksil, kundi isang kwento ng isang lalaking tapat, ngunit walang kaluluwang nagsusuko. At ang kanyang panlabas na katapatan ay nagtago ng isang panloob na pagtutol sa lahat ng nais itayo ng Espiritu ng Diyos. At sa pagtatapos ng kanyang kwento, ang Biblia ay hindi umawit tungkol sa kanya tulad ng awit para sa ibang magigiting na tao. Walang panaghoy na isinulat tulad ng kay Saul at Jonathan, ni awit tulad ng sa mga tao ng Huda, sapagkat ang kanyang alaala ay naging tinig na sumisigaw sa mga siglo na nagsasabing sa lahat ng nagsisilbi, hindi sapat na malapit sa trono. Kailangan nating magpatira pa sa harap ng nagtatag ng trono. Hindi sapat na sumunod sa gawa, kailangan mong manginig sa espiritu. Hindi sapat na hawakan ng espada, kailangan mong yumuko. At ang pamana ni Joabe ay palaging magiging paalaala, bagamat mapait, ngunit kinakailangan, na ang kapangyarihan na walang debosyon ay humahantong sa pagkawasak, na ang paglilingkod na walang pagsuko ay nagdadala sa paghuhusga. At walang sino man na humamak sa tinig ng Diyos ang makakaligtas sa paghuhusga, dahil hindi nasisiyahan ang Panginoon sa walang saysay na sakripisyo, kundi sa mga pusong napalumbay at mapagpakumbaba na hindi niya tinitingnan ng mababa. At kaya, kapag naaalala ang pangalan ni Joabe, ito ay upang matutunan na ang tunay na pagsunod ay hindi nasusukat ng mga tao ng paglilingkod, kundi sa kahandaan na magbigay ng lahat kapag nagsalita ang Diyos. At si Joabe ay nanatili sa altar, hindi sa kapayapaan ng nagpapahinga sa kalooban ng Diyos, kundi sa bigat ng isang espada na hindi isinuko, sa eko ng isang katapatan na naglakbay ng mga taon sa tabi ng trono, ngunit hindi kailanman yumuko ng kanyang kaluluwa sa harap ng langit. Ang lugar kung saan ito ginawa, ang mismong altar, ay hindi makakapagprotekta sa kanya, sapagkat ang altar na iyon ay tumutugon lamang sa pagpapakumbaba, hindi sa kapalaluan. Walang huling salita, walang panalangin, ni mga luha, kundi katahimikan. Isang katahimikan na hindi nagliligtas, kundi nagpapatimbang. At ngayon, nang ang kanyang kwento ay natapos sa alikabok ng tabernakulo, ang kanyang pamana ay hindi umaawit ng kaluwalhatian, kundi kumikilos ng mga babala sa lahat ng nagsisilbi ng hindi nakikinig, sa lahat ng sumusunod ng hindi nagsusuko, sa lahat ng sumusunod ng hindi natatakot. Hindi tinalo si Joabe ng kanyang mga kaaway. Tinalo siya ng hindi takot sa Diyos ng kanyang mga tagumpay. At ikaw, ilang beses ka nang gumawa ng tamang desisyon ngunit walang pusong nagsusuko. Ilang beses ka nang naging malapit sa altar ngunit malayo sa kanyang presensya. Marahil ngayon ang iyong araw na isuko ang iyong espada at magpatira pa ng tunay.
Huwag maghintay hanggang sa malapit ka na sa paghuhusga bago bitawan ang kontrol. Isipin ang eksenang ito, isang tahimik na altar, isang kalawangin na espada sa lupa at ang kawalan kung saan dapat nanahan ang takot sa Diyos. Kung ang kwentong ito ay tumama sa iyong espiritu, magkomento sa ibaba. Nais kong maglingkod, ngunit may takot sa Diyos at sana ito ang simula ng iyong pagsuko. Mag-subscribe upang patuloy na matuklasan ang mga nakatagong katotohanan sa pagsusulat at ibahagi ang video na ito sa isang tao na kailangang alalahanin na hindi lakas, kundi ang takot sa Panginoon ang nag-iingat sa kaluluwa.